Inaguri ang food basket ng Northern Mindanao ang Bukidnon dahil ito ang main producer at supplier ng mga gulay at prutas sa rehiyon. Isa ang bayan ng Maramag na kilala sa produksyon ng tubo at iba pang tanim katulad ng saging. Subalit simula nung umigting pa ang matinding init dulot ng El Nino, nagbago ang takbo ng produksyon. Ayon nga kay Nanay Meli, malaking hamon sa mga magsasaka ang matinding init at malaki din ang epekto nito sa produksyon lalo na't wala ng sapat na pinagkukunan ng tubig. Mahal ang inputs, yung inputs, mga fertilizer, mga chemicals to be used sa agriculture diyan sa farm natin. Malaki ang decrease ng production. Sagana rin sa likas na yaman ng Valencia City. Nasa 41 kilometers ang layo nito sa bayan ng Maramag. Tinaguri ang City of Golden Harvest dahil major producer din ito ng bigas sa Mindanao. Ngunit sa tindi ng sikat ng araw ay apektado ang kinang ng sektor ng agrikultura sa lugar. Ang magsasakang si Aling Josephine wala nang hanap buhay sa ngayon dahil nang umigting ang epekto ng El Nino, wala nang nagpapasaka sa mga palayan. Naglalaga na lang sila ng saging upang may makain. Ang epekto sa El Nino malaki kasi itong nakikita natin ngayon sa ating paligid, ang ating mga kayupan, nagkain na lang ng mga tuyo, ng damo. Ang sa kabay naman sa mga naggitik ngayon, ng hirap kasi walang makain ang mga itik ngayon. Sa huling ulat ng Department of Agriculture noong isang linggo, umabot na sa 5.9 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng El Nino phenomenon. Likas na sa mga Pilipino ang pagpapakita ng katatagan sa mga hamong kinakaharap gaya ng nararanasan ngayong tagtuyot. Ayon kay Joel D. Gamboa, ang Head of Crop Services Division ng City Agriculture's Office, maaaring itanim ng mga magsasaka ang mga alternative crops at ang tamang pagsunod ng cropping calendar. Yung kasagaran nga atong pwede itanim, yung mga beans, pwede din yung mga squash at sa mga watermelons kasi mga deep-rooted yun. Pagdating ng summer or during drought, matured na ba yung tanim natin? Naabutan naman namin si Nanay Angelina na naglalako ng kanyang panindang banana queue at naglalakad sa ilalim ng matinding init ng araw. Lisod jud karon nga kanang El Nino kay nahihirapan nga si Nanay Angelina sapagkat matumal ang kanyang benta dahil wala ng trabaho ang mga tao. Isa rin sa kanyang pinoproblema ay ang pagkatuyo ng kanilang poso na pinagkukunan nila ng tubig panlaba. Ayon nga kay Engineer Edgardo West Blanco, ang Chief ng Engineering Operations Division ng Valencia City Water District, sapat naman ang supply ng tubig bagamat mayroong ilang mga spring sources na bumababa ang level ng tubig at ang iba ay tuyo na. Ang problema lang namin ng impact na ngayon na nangyari sa El Nino is yung sa aming spring sources na bumaba ito na from 100% ay bumaba ito ng 38%. Mayroon isang spring sources namin na wala ng supply, no? At least 0% na. Hindi naman daw dapat mangamba ang mga consumer sapagkat kung magtutuloy-tuloy man ang El Nino, mayroon naman sila mga hakbanging nakahanda upang hindi gaanong maapektuhan ang supply ng tubig. Jenny Obise, Shala May Pedreta, Chris Santillan, humahataw sa balita ngayon!